Hello guys, it's me again, Ferds, your vlogger and stylist. Panibagong araw, panibagong video na naman ang mapapanood nyo ngayong araw. Tara at samahan nyo ko sa event namin ngayong araw. Morning glide na naman tayo guys, at ang araw nga pala ngayon o ang date ngayong araw guys ay May 10 at Sabado nga pala. Nandito na nga ako sa bahay ng boss namin at nandito na rin pala yung mga kasama ko na magtatrabaho for today's video. At dito nga pala is nag-aayos na kami ng mga gamit na kakailanganin namin dalhin sa event namin ngayong araw. So dito nga dahil hindi pa kami umaalis at kakarating pa lang ng mga props na pinaprint ng boss namin. So ang ginawa namin dito ay ginupit namin ito isa-isa at para idikit sa plywood. At yan nga pala yung mga gagamitin nating props for today's video at sa mga susunod pa naming event. At ang mga kasama ko nga pala na gumagawa dito, shoutout sa inyo Kuya Josh, Jinil, at sa kapatid ko at kay Dion na kapatid naman ni Kuya Josh. Meron nga pala kami kanyang ginagawa dito. May tagagupit, may tagagawa ng tarpaulin at ako naman na mga nagkakat dito sa mga plywood na kung saan namin ididikit yung mga props na ginupit nila. At ang una palang ginawa dito is kinuha ko yung plywood dito at binakasan ko isa-isa ang mga props na ginupit nila. At para din naman maikat ko ito ng maayos at may guide ako sa paggawa o sa pagkat ko dito sa mga plywood na gagamitin natin para tumibay ang props natin at para magamit pa natin ito sa mga susunod pa nating event na mga darating. Dahil hindi naman natin natatapon yung mga props na ginamit natin ngayon dahil pwede pa nga itong gamitin sa mga susunod nating event, kaya pinapatibay talaga namin ang paggawa nito at hindi lang namin sila dinidikit sa styro at sa plywood na nga namin ito dinidikit dahil dati kasi pag gumagawa kasi kami ng mga props ay dinidikit talaga namin sa styro. Yun nga yung nagpo-problema dahil nababali ito pagkatapos namin ginagamit. So ang naging isip namin or yung mindset namin is idikit namin sa plywood kasi mas matibay ito at pari pa natin itong gamitin sa mga susunod pa nating event. At matapos nga namin may cut o guntingin lahat ng mga tarpaulin props namin at pagkatapos ko rin naman binakatan ito at naikat rin yung mga plywood kung saan natin ito ididikit, ay isa-isa ko na rin itong idinikit sa plywood ngayon gamit ang glue stick dito. So nakita nyo naman guys kung paano namin ginagawa ang bawat props namin at meron na itong step by step na kailangan lang gawin at para maging maayos ang lahat ng ginagawa namin. Hindi naman kasi pwede na pabarabara na lang at basta-basta na lang natin gawin ito dahil event stylist tayo, dapat nare-reach natin yung expectation ng client natin at dapat mas maging maganda yung output na ilalabas natin sa bawat decor o design na ginagawa natin. At nang matapos ko nga ang idinikit lahat ng ginawa namin at ginupit namin ng mga props na bago, is dito nga sa part na ito guys ay nakita nyo naman ako na nakaakyat dito sa may hagdan at naghahanap ako ng mga props na gagamitin ko sa event ko ngayong araw na na-assign sa akin o yung binigay na event sa akin ng boss namin. At ang naibigay nga pala na event or i-decor natin ngayon is outer space siya guys. So dito nga is isa-isa kong hinahanap yung mga props ng outer space na gagamitin natin ngayon for today's video. Kaya nagmala Spider-Man na muna ako dito guys at akyat-akyat tayo dito sa paghahanap ng mga props natin dito dahil na-stress din ako sa kakahanap ng props dito sa outer space na i-design ko ngayong araw dahil sa sobrang dami ng props namin at tatambakan ito at nasa bandang ilalim nga pala ito at nahirapan talaga akong mahanap kasi meron din kayong mga props na maliliit talaga na kailangan pa talagang isa-isa hanapin dito at nakikita nyo naman at para tayo na si Spider-Man dito. Hay nako, being a stylist hindi talaga easy. Paano masabi? Pero hindi tayo madaling sumuko guys, kaya hindi ako tumigil sa paghahanap ng mga props dito hanggang sa makumpleto ko ito at palaga naman I will do my best para makita yung mga props na yan para maging maganda ang event natin for today's video guys. At nakita nyo naman guys kung paano ako kumapit dito at nagdahan-dahan at baka mahulog tayo sa maling tao. Ay nako, mahirap na pag magkamali, masasaktan ka talaga. Hay naku Ferds, tama ng kadramahan at kalokohan na pagpaparinig dyan sa iba. Alam ko may tinatamaan dyan, pasensya na guys, sorry. Paano masabi? So dito nga pala sa part na ito guys, ipupunta na nga pala kami sa event place kung saan kami mag-e-event for today's video. At ang pupuntahan nga pala nating event place guys o resort kung saan tayo mag-e-event ngayong araw is Casa Hammer Resort guys. At ang mga kasama ko nga pala dito sa event place na ito, sa event na ito guys ay si Trisha, si Darang Jimsy at si Ate Jo pala. Ang sila nga pala yung mga kasama natin for today's video guys. At ang driver nga pala na napaka-pogi si Kuya Rene, shoutout sa inyo. At sa sound stylist namin na si Kong Greg, shoutout sa mga kasama ko na kasama ko dito sa event na ito o sa gagawin naming event for today's video guys.
At pagkatapos nga ng ilang minuto at kahaba-habang biyahe sa mainit at nakarating na nga kami sa Casa Hammer Resort kung saan kami mag-e-event for today's video guys. At 11 AM na nga pala kami nakarating sa Casa Hammer Resort guys, at dito nga pala is bawal pa daw kaming pumasok dahil mayroon pa daw guest sa loob ng resort. Kaya sabi nila alauna pa lang daw kami pumasok, kaya ang ginawa namin dito guys ay tumambay na muna kami sa labas, nagkukwento-kwentuhan habang naghihintay ng oras. At ang ginawa din na muna namin dito habang magpapalipas kami ng oras guys ay kumain na muna din kami para pagdating ng oras o pag nagalauna ay pwede na kaming pumasok ay tuloy-tuloy na kami sa trabaho at hindi kami mahabol ng oras. So dito nga is kumain na nga kami at sa labas nga lang dampi ko lang kami bumili ng ulam kung saan dinaanan namin. At ang ulam nga pala namin dito guys ay chicharon at meron din namang minudo, at siyempre samahan mo pa ng coke kasalo yan at mapapasarap talaga ang yung pagkain. Lalo't sa mainit na panahon ngayon kailangan mo ng malamig na soft drinks talaga. At pagkatapos nga ng ilang oras sa paghihintay at nabigay na nga ng go signal dito ang may-ari ng resort na sinasabi niya na pwede na daw kaming pumasok sa loob ng resort dahil tapos na silang maglinis. So ang ginawa namin dito guys ay pumasok na nga kami at inatras na nga namin mga sasakyan, at ang ginawa ko naman dito ay chinek ko yung paligid para malaman ko kung paano ko ilalagay o saan ko ilalagay yung mismong decor namin na backdrop o yung mga design or yung photo booth or yung mga ibang gamit namin na pwede namin pagpwestuhan para maging organized lahat ang event natin for today's video. At pagkatapos ko nga may check ang buong resort dito guys at nalaman ko kung saan na pwede natin ilagay ang mga setups natin o yung mga gamit natin para maging organized tignan ng mismong venue natin, ay dali-dali na rin kami nagbaba ng mga gamit dito dahil oras na rin at alauna na rin ng hapon at mag-start nga palang event natin is 4:30 daw. Kaya nga wala na kaming sinayang na oras dito guys at nagtulong-tulong na nga kami na ibaba lahat ng mga gamit dito sa sasakyan namin dahil dalawang sasakyan ito, dahil full package nga pala ang inabail ng client natin dito guys. At meron itong kasamang sounds and lights and photo booth at meron na rin tayong clown. Ang pangalan nga pala ng party needs namin guys is ipinopromote ko lang po is Arkins Nate Events and Catering Services. Kaya kung kailangan nyo ng catering na full package guys, mag Arkins Nate Events and Catering Services ka na. San ka pa? Full package na, murang-mura, nauutang pa. Joke lang po. Siyempre wala namang nauutang ngayon for today's video, lahat may bayad. Minsan nga yung thank you nga, mas mararamdaman po ang thank you kapag nagbigay ng tip ang client natin. Oh my God! Wow! Siyempre, joke lang yan guys. Siyempre, magiging masaya kaming mga event stylist or catering services na kapag na-appreciate po ng client yung mga ginagawa po namin na effort para po sa kanila at maging successful po ang event po nila. Kaya sa mga client namin na sobrang babait dyan at maasikaso sa mga nagtatrabaho sa kanila, maraming salamat sa inyo guys. Saludo kami at dahil na-appreciate nyo ang mga ginagawa namin para sa inyo at para maging successful ang event ninyo. At pagkatapos nga namin lahat ibaba mga gamit namin na kakailanganin namin for today's video, for this event guys, isa-isa na rin namin inayos yung mismong pagpwestuhan ng mga gamit namin o kung saan namin ilalagay yung mga decor namin o design namin para mas maging organized ang event natin for today's video. So dito nga guys, sinimulan na nga namin ayusin lahat ng mga gamit namin at para pagdating ng mismong client natin is naka-organize na lahat at naka-setup na at all goods na at pwede na silang magsimula kung kailan nila gustuhin na magsimula o simulan yung event nila or yung birthday party ng anak nila. So dito nga pala guys is meron kaming kanya-kanyang ginagawa dito o toka na ginagawa sa bawat event namin. Ako naman is ako yung nag-aayos ng backdrop at kasama ko si Shang Shang dito at siya yung maglolobo sa atin. At sila Darang Jimsy at Ate Jo naman, sila naman yung nag-aayos ng buffet natin. At sa mga tables and chairs naman, si Jinil naman po at si Ilo ang nag-aayos dito. At sa sounds and lights naman natin ay si Kong Greg at si Kuya Rene naman ay siya rin minsan din siya rin tumutulong sa akin sa pag-ayos ng entrance at tumutulong din siya sa pag-ayos ng mga tables and chairs. Ganun talaga pag event stylist ka or catering services ka, dapat kung sino yung mga kasama mo is dapat tulong-tulong kayo na ayusin o gawin yung trabaho para mas mapadali ito at hindi ganun kabigat gawin. At dito nga sa part na ito guys is nag-focus na muna ako sa paggawa o sa pagbuo ng backdrop natin o sa design natin for today's video. At tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina guys, at ang event nga pala na gagawin natin ngayon o na-assign sa atin ngayon for today's video guys is outer space nga pala siya at ako nga pala yung gagawa ng mismong design natin ngayon guys.
At alam nyo ba guys, expectation versus reality is real talk lang talaga guys. Sa expectation ko kasi guys is mas lalawakan ko sana yung paggawa ng backdrop natin o yung design natin. Pero nung pagdating ko kasi sa resort guys is yung mismong stage natin kung saan natin nilalagay yung mismong backdrop natin guys ay hindi siya ganun kalawak. Kaya nahirapan talaga ako at pinag-isipan ko talaga ng mabuti kung paano ko gagawin ang mismong decor natin. Dahil yung mismong layout natin na bago pa sana tayo makapunta sa resort ay hindi talaga ganun. Kaya nasasabi ko lang expectation versus reality. Kaya minsan talaga hindi lahat ng bagay na iniisip natin o yung ginagawa nating layout is pagdating natin sa venue is yun din yung mismo magagawa din natin. Dahil hindi naman parehas ang lawak ng event place na pupuntahan natin o resort kung saan tayo mag-e-event guys. Kaya minsan talaga yung expectation talaga natin, tayo mismo na event stylist hindi yun nare-reach kasi minsan nagbabago din yun pagdating natin sa mismong resort o kung saan natin nilalagay yung mismong backdrop natin dahil hindi pare-parehas ang lawak ng stage o kung saan natin mismo ilalagay yung mga decor dito. So nakikita nyo naman guys kung gaano ka sigip yung mismong stage natin at diniskartehan ko lang talaga yan para mas maging maganda pa rin yung output natin kahit na hindi yan yung mismong layout natin bago tayo pumunta sa resort na ito guys. Because of being stylist guys is dapat pa rin natin na kailangan i-reach yung expectation ng mismong client natin o mapasaya natin siya sa bawat ginagawa nating decor. Kaya nasasabi kong masikip talaga ito guys. Nakikita nyo naman na yung mismong buffet natin is katabi talaga siya ng mismong backdrop dahil wala lang ibang paglagyan ng mismong backdrop at yung buffet at dyan lang talaga yung pinakamagandang pwesto dahil yung function hall ng mismong resort ng Casa Hammer Resort natin guys is maliit lang talaga siya at ang pwede lang talagang magkasya dito is yung mismong buffet at yung mismong backdrop lang na mayroong nakalagay na maliit na stage lang para sa backdrop guys. Kaya hindi talaga pwede dito yung mga sobrang laking event at malalakihang decor na backdrop dahil masikip lang talaga ang pwesto ng Casa Hammer Resort na function hall nila guys. Pero okay din naman dito sa Casa Hammer Resort guys is maganda rin naman itong venue na ito. At pwede rin ito sa maliliit na event nga lang guys at hindi siya pwede sa sobrang lalakihang event. At matapos ko nga itayo ang mismong backdrop natin dito guys at yung mismong decor natin at naidikit ko na rin lahat ng mga props o yung mga astronaut props natin sa mismong backdrop natin guys is sinimulan ko na rin mag cutouts dito sa mismong name ng celebrant natin ngayon is ang event nga pala natin ngayon guys is birthday binyag siya guys. Pinagsabay na po ng mismong client para isahan na lang daw yata ang gastos. At dito nga din pala sa part na ito guys is malapit na naming maayos o matapos yung mismong backdrop decor natin guys. At sabi ko nga rin sa mga ibang kasama ko na kung tapos na sila sa mga ginagawa nila is unti-unti nila lang itabi yung mga gamit na hindi na gagamitin para pagdating na mismong client is hindi na ganun kagulo at maging malinis na tignan at organized na ang mismong venue natin kung saan gagawin o gaganapin yung birthday party ng anak nila. At matapos ko ang i-setup o ayusin yung mismong backdrop decor natin guys is sinimulan ko na dito itayo yung mismong photo booth natin guys. Yun nga pala, photo booth. Ba't ako nagtatayo ng photo booth? Samantalang kanina is nagde-decor lamang ako, stylist lamang ako dun sa backdrop. Dahil ako pala yung event stylist guys na all around talaga guys. Hindi lamang ako event stylist, hindi lang props maker at hindi lang bilang artist guys. Dahil sa mismong event din natin guys is nagpo-photo booth din ako lalo na kapag full package ang inabil ng mga client natin at ako yung nag-ooperate ng photo booth dito guys. So nakita nyo naman kung paano ko sineset up yung photo booth dito guys at ako nga pala yung all-in-one talaga guys na worker ng Arkin State Events and Catering Services guys. Kaya san ka pa? Kay Ferds ka na, ay joke lang. But sad to say guys, may nangyaring hindi maganda dito dahil tapos na nga kami lahat at all set na at pwede na mag-start pagdating ng mismong client at may nangyari ngang hindi maganda dito dahil kanina nga dahil sobrang init ng panahon akala talaga namin na hindi uulan at bigla-bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan at isa-isa naming tinanggal ang mga tela ng mismong upuan natin at lamesa at yung iba naman ay nilagay namin sa mismong loob ng function hall at sa isang tent yung mga ibang upuan at tela para hindi ito mabasa. Pero yun nga guys, sad to say, all set na sana at okay na sana lahat at pagdating sana ng mga client is sana nila i-start yung event nila o yung birthday party ng anak nila kung kailan nila gusto. Pero yun nga dahil bumuhos nga ang malakas ng ulan at ang
nangyari nga dito is at ang ibang tela nga namin o takip ng upuan at lamesa is nabasa nga dito guys. So ang ginawa rin ng mga kasama ko dito guys, dahil din naman is nabasa na rin sila sa ulan, kaya niligo na rin nila ito. At sa labas nga pala naligo si Ate Jo at si Trisha dito guys, dahil itong resort nga pala ng Kasi Hammer dito guys is banyo lang siya at wala siyang pagliguan. So ang ginawa nila Trisha habang umuulan ay sinabayan na rin nila ng pagligo dito habang hinintay na tumila ang ulan, at para naman maibalik namin yung mismong design o takip o yung mga tela ng mga upuan at lamesa natin. Minsan talaga ito talaga yung mahirap bilang event stylist, lalo na kapag ang function hall ng resort na napupuntahan natin o kung saan tayo nag-i-event is maliit lang at hindi kasya lahat ng tables and chairs natin o yung mismong decor natin. Nakita nyo naman guys kung gaano talaga kalakas ang pagbuhos ng ulan dito, at nung tumigil na lang ang pagbuhos ng ulan dito guys is binalik na rin namin ang mga tela o takip ng upuan natin. Pero sad to say guys is hindi lahat ng upuan guys is nalagyan namin ng takip dito dahil nga nabasa ito sa kanina sa biglang paglakas ng buhos ng ulan guys. So yun nga, thank you so much pa rin sa client namin na napaka-understanding, dahil sinabi namin niya pwede ba yung mga ibang upuan natin is wala na munang takip dahil nga nabasa ito nung bumuhos na bigla yung malakas na ulan. Kaya saludo talaga ako sa mga naging client namin na napakabait at understanding sa bawat situation na nangyari sa event natin, dahil hindi naman lagi sa expectation natin o sa gusto natin mangyari sa mismong event natin o sa birthday party natin is ganun na ganun talaga yung mismong mangyari. Katulad na lang sa nangyari ngayong araw is hindi naman namin akalain na bubuhos talaga ang napakalakas na ulan, dahil sobrang init nga kanina habang nagsiset up nga kami. Kaya thank you ma'am and sir, saludo ako sa inyo dahil naintindihan niyo yung situation at nangyari ngayong araw. At ito nga pala yung final output natin guys sa pag-decor natin sa backdrop ng outer space decor natin guys. At yun lang yung kinaya na mismong stage niya guys, at kaya pa sa natin yan mas pagandahin kung mayroong mas malawak na space guys. At nang tumila nga dito ang ulan guys, isa-isa na rin nagsidatingan ng mga bisita ng mismong client natin dito guys. At habang hindi nga nag-start ang program dito guys, ay sinabihan ko yung mismong MC natin guys o yung clown natin guys na ipa-open na muna ang photo booth natin, at para hindi mainip nakakahintay ang mga tao sa pag-start ng mismong event natin. So dito guys may mga nagpa-picture na nga dito na mga bisita ng client natin, at mismong client din natin guys kasama nga rin pala sa mga pagpa-picture dito guys, at mga ninong at ninang nga pala niya yung mga kasama niya na nagpa-picture dito sa photo booth natin guys. So continuous pa rin ang pag-ooperate ko dito ng photo booth guys, at marami na rin nagpa-picture dito sa atin guys habang hindi pa nag-i-start yung mga event. Mas okay na rin yung guys para medyo nalibang na rin sila habang hinihintay nila na mag-start yung event natin guys. At habang dito nga is continuous pa rin ako sa pag-operate ng photo booth dito guys, is maya nga lang din is narinig ko na nagsalita yung mismong MC natin o yung mismong clown natin guys. Is sabi niya sa mga guests natin is mag-settle down na dahil mag-i-start na yung mismong birthday party yung binyag ng mismong anak ng client natin dito guys. Kaya ang ginawa ko dito guys is sinistop ko na muna ang photo booth, at para makapag-focus lahat ng guests ng client natin dun sa mismong birthday party o sa mismong binyag ng anak ng client natin. So dito nga sa part na ito guys is nag-start na nga yung event natin at welcome na nga ng MC natin o yung clown natin, yung mismong client natin for today's video guys or for today's event guys. At sila nga pala yung client natin for today's video, for today's event guys, at napakabait nila at understanding dahil naintindihan nga nila yung situation o nangyayari ngayong araw guys. Sa malakas na ulan kanina guys, is natuloy yung event natin sa tuloy pa rin yung mismong event natin guys. Sabi nga nila, wala makakahadlang kapag mayroon tayong gustong gawin o mayroon tayong gustong mangyari, basta ipagpatuloy lang natin ito. At dito nga sa part na ito guys is nag-special number nga dito yung mismong client natin guys, at nagkumanta nga siya ng worship song dito guys, o yung mismong kinanta niya dito guys is worship song. Tara pakinggan natin yung mismong kinanta ng client natin. So dito nga pala sa part na ito guys, sinopen ko na ulit yung photo booth dahil kumakain na rin sila dito, at meron nga palang pumunta sa atin dito na magbabarkada na nagpa-picture guys. Hay nako guys, kung alam nyo lang ang pinagagawa nila ito guys, at ganyan talaga pag magbabarkada mga puro kalokohan. At una nga daw magpapicture yung isa nilang kasama dito guys, at inayusan niya pala, kala mo talaga presidente para ayusan pa. Dito nga is naka-ready na nga siya, at sabi ng kasama niya, ayusin mo yung itsura mo dahil magpapapicture ka ng 2x2 picture dito guys. So dito nga is, ayan naman, sumunod na naman yung isa niyang kasama, at puro kalokohan lang ang pinagagawa nila dito guys. Sige lang kuya,
paka-post mo at makikita ka talaga sa vlog natin na puro kalokohan ang pinagagawa ninyo. Ay nako, ganun talaga pag magkasama ang barkada, lumalabas yung tunay na confidence natin o saya o yung gusto natin ipakita. Dahil ganun talaga pag barkada mo, lalo na pag matagal mo nang kasama, talagang hindi ka na mahiya na ipakita yung tunay na ikaw at kung anong meron na ugali ka. So dito nga pala sa part na ito guys is patapos na nga pala yung natin dito, event natin dito at nakakain na rin lahat ng tao at natapos na rin mag-show ang clown natin dito guys. So nakita nyo naman is yung iba naming mga kasama is nagbas na ng mga gamit dito sa mga lamesa o yung mga pinagkainan nila para makapaghugas na yun, para makapaghugas na kami ng pinggan. At dito nga pala sa part na ito guys is bumalik na muna ako sa Opotobot at inoperate ko ito dahil patapos na rin naman yung oras natin at magliligpit na rin tayo maya maya. At nagpa-picture nga yung mismong client natin dito na babae guys at kasama niya ang kanyang anak at nagtanong nga ako sa kanya na ba't hindi sila magpa-picture mag-asawa at sabi niya nga hindi daw niya mahagilap yung asawa niya dahil sa sobrang busy. At dito guys nung makita niya na po kanyang asawa, nagpa-picture po silang magpamilya dito sa photobooth po natin at maraming salamat sa inyo ulit sir and ma'am sa pag-intindi sa nangyari kanina na hindi naman namin ginusto at sa pagbuhos dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan at natuloy pa rin ang birthday party ng anak ninyo. At nang matapos na nila magpa-picture dito na magpamilya guys is nagpa-thank you na nga pala sa atin si ma'am and sir sa ginawa natin para sa kanila o para maging successful yung event nila for today's video o yung birthday party ng anak nila. Maraming salamat din sa inyo ma'am and sir, napakabait po ninyo. Thank you. Dahil dito guys is tapos na nga yung event natin o yung birthday party ng mismong client natin guys is isa-isa na nga kami naglipit ng mga gamit namin dito guys at tinanggal na nga namin lahat ng tables and chairs dito guys at para may sakay na namin sa sasakyan guys dahil oras na rin at meron pa kaming maagang event bukas guys. At yung iba ko nga palang kasama dito guys is nagkakarga na sa loob ng sasakyan o sinasakay na yung mga gamit namin na pinagamitan namin na sa event namin for today's video guys. At ako naman at iba kong mga kasama is kami naman yung naghahakot ng gamit para ilapit ito sa sasakyan at para hindi na mahirapan yung mag-aabot o magsasakay ng mga gamit namin guys. At yan nga pala lahat ang nangyayari sa event natin for today's video guys. Maraming salamat sa panonood at pagsubaybay sa event vlog natin for today's video guys. At nang matapos nga natin may sakay lahat ng mga gamit natin dito guys sa sasakyan namin na pinagamitan namin ngayon dito guys is nagpaalam na rin kami sa client namin para makaalis na rin kami at para makauwi na rin agad. Kaya hanggang dito na lang, it's me again, Ferds, your vlogger and stylist. See you on my next video. Bye-bye!